Amen. Yan. Habang naghihintay tayo sa ating mga kapatid, tayo muli magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Corinthians. Kalawang Korinto pa rin. Chapter 9 na tayo Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Parehas pa dyan sa Bible. 2 Corinthians chapter 9. Yan. Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Yun din yung mga 2 Corinthians chapter 9. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po muli sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Gabayan mo kami, Panginoon, na kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong salita upang magamit namin ito. Sa iba naman, Panginoon, na nais mo rin makaalam ng iyong mensahe. Pagnubayan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Gabayan mo lahat ng aming kapatiran na ngayon papunta na sa church na ito upang makasama namin sumamba at magpuri sa iyo. Gayon din naman sa palibot ng church na ito, ingatan at gabayan mo sila at pagpalain, Panginoon, lalo na yung mga taong magbibigay, pahintulot, pakinggan ang iyong banal na salita. Salamat, ikaw may taas, maparangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, salamat sa ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians chapter 9. Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Yan, sabi ron, chapter 9 verse 1, hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Si Pablo pa rin ito. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noong pang nakaraang taon. At dahil dito ay lalo silang sumigla sa pagtulong. Yan. Hindi lang pala yung taga-Macedonia, pati yung mga pagtulong, yung mga taga-Akaya. At talaga naghahanda na rin silang tumulong sa mga taga-Judea ng panahon na yun. Sabihin, yung mga tulong sa mga nangangailangan talagang pinaghahandaan nila at pinag-aaralan nila at ginagawa talaga nila ng panahon. Kaya sa buhay natin din ngayon sa iglesia ito, kailangan natin gumawa din ng mga hakbangin para magkaroon din tayo ng pagkakataong makatulong din naman sa iba. Pag-pray natin yon sa ating mga buhay na magamit din tayo sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga kapatiran din natin. 3, kaya pinauna ko riyan ang kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maghihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinasabi ko, yung mga taga-Akaya, sinisigurado ni Pablo na hindi na magawa nila yung pagtulong na yon. Baka kami mapahiya. Huwag nang sabihin pati kayo. Kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Kasi yung mga taga-Macedonia sa chapter 8, sila yung talagang nakiusap pa kay Pablo na tumulong kahit sila'y nahihirapan. Kaya tayo din naman, kahit tayo mahirap sa ating buhay, may mga suliranin, may mga gastusin, hindi dahilan yun para hindi tayo tumulong sa iglesia, una. Pangalawa, sa ating mga kapatiran. At pangatlo, sa mga tao sa palibot natin. Mas maganda nga yun, nagkakaroon tayo ng sakripisyo at naipakikita natin sa Diyos na talagang sinusunod natin yung kanyang salita. Tandaan natin yan, pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa ating mga kapatiran, kapwa natin. Tandaan natin yan. Kaya pinakisapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihinda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Pinaghandaan, pinaglaanan, tandaan yung mga pagtulong at yung mga pagbibigay na ginagawa natin, napakahalaga niyan para maging malinis sa paningin ng Diyos. Pinaghandaan, pinaglaanan, pinagsakripisyuhan, yan mga dapat natin isaalang-alang para maging mas epektibo yung ating pagbibigay. Kagaya ng panahon ni David, tandaan natin yan. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti, yan, isipin yan, ang tatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Naniniwala ba kayo doon? Tama, di ba? Subukan nyo magtanim ng isang munggo. Pag tumubo yung isang munggo lang din yan, di ba? Magawin maraming bunga isang puno nun. Pero subukan mo magtanim ng 2 munggo, 2 butil
dalawang puno rin ng munggo yan at mas marami yung bunga nun. Ganun yun. Kaya pag nagtanim tayo ng marami, marami rin yung aanihin natin. Pag nagtanim tayo ng kaunti, kaunti din yung aanihin natin. O sang ka doon. Isipin mo, mapagtanim ka ng marami, para marami rin yung aanihin mo. Kung ano ay itinanim mo, yun ang aanihin mo rin. Tandaan yan. Ang bawat isa ay dapat magbigay. Ito kung paano dapat magbigay tayo. Una, tandaan natin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aanin ng marami. Ibig sabihin, kung magbibigay ka, bahala ka kung marami o kaunti. Basta ang sabi dito, ibabalik sa iyo yan marami. Ibabalik sa iyo ang kaunti din. Kaya sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pusya. Dapat maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nga ako sa totoo lang, ayoko yung magtoka-toka eh. Ang gusto ko kasi yung pusa, nagbo-volunteer. Kaya ako, pastor, ganito, kagaya nung may magbo-volunteer sa atin ng aircon. Kasi ito, nag-volunteer na magbigay na itong save natin. May pagpapalain sila ng Diyos. Kaya, mas maganda yung gano'n. Kasi sabi rito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ibig sabihin, ikaw, walang nagsabi sa'yo, walang nagunjok sa'yo, magkano ka? Ikaw, ganito ka, parang mapunuan na yung 10,000 kailangan natin sa anniversary o 15,000 na ikaw, ganito ka, 5,000. Huwag nang gano'n. Bigay mo na lang kung ano yung sa palagay mong nararapat. Sabi rito, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat mahal pala ng Diyos yun. Pagka iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Minsan nga, lulungkot tayo, Lord. Sorry, gusto ko kasi tumulong, kaya lang 20 lang yung pera ko. Gustuin ko mong bigay ito, pero nakakahiya. Kahit nahiya ka, ibigay mo kasi yung meron ka at yun. Yung gusto mo, makatulong ka, huwag kang mahiya. Alam ng Diyos yun. Ito lang, Panginoon, ang pagkain na namin to, kagaya ng babaeng balo, ikabubuhay na lang namin to, pero dahil talaga kailangan ko maghandog sa iyo at karapat-dapat kang handugan, ibibigay ko ito 2.50 sentimo. Pinagpala yung babaeng balo. Dahil doon, at nalugod si Jesus nung pinagmamasdan niya yung mga nagbibigay sa templo. Isipin natin yun, hindi kailangan ng Diyos ng malaki, hindi kailangan ng Diyos ng maliit. Ang mahalaga sa Diyos yung pusang loob mong ginagawa yun. At nararamdaman mong mahal mo siya kung bakit mo ginagawa yun. Yun ang mahalaga sa Diyos. Hindi rin naman gusto ng Diyos yung pakitang tao ka lang, pagmamalaki lang yung ginagawa mo para lang makita nila na may kaya sa buhay, kaya kang bigyan ng gano'n. O kaya dahil lang para sabihin mo na mapahiya yung iba. O ikaw, hindi ka nagbibigay, ako nagbibigay. Alam din ng Diyos yun, hindi mo malaloko ang Diyos. Huwag ka na lang magbigay pagka ganun. Kasi baka pag minsan ikaw ka lang pagkakasala. Para sa akin hindi ko sinabing gawin niya, pero okay yung magbigay. Kahit ganun bigay mo, malay mo, ikaw ayun ang kalooban ng Diyos para gamitin ka. O kaya alam, pasensya ka na kasi baka parusahan ng Diyos sa gagawin nila. Kaya dapat na lang, magbigay ka ng volunteer kung sa loob at malinis sa loob. Ang sabi doon, mahal ng Diyos yun, iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay. Amen? Yan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Okay? Kasi naman isipin nyo yan di ba sa templo yung nagbibigay yung mga Pariseo, yung mga butalang nila yun tinatanggap naman din ng templo. Kaya talagang kailangan din yun, tanggapin din yun. Kung lubag man o hindi sa loob niya, bahala na siya doon. Ang mahalaga, nakikita ng Diyos yung buhay niya. Hayaan na natin ang Diyos para sa Kanya. Okay? Kaya gano'n. Pero, dapat talaga nagbibigay tayo ng pusang loob sa Panginoon. Tulad ng masusulat, siya yung nagbibigay ng libre. Kasi ang Diyos kasi nagbibigay libre Diyos yun Ang Diyos natin, ba't kinailangan niyang bumaba sa mundo para mamatay sa krus? Diyos yun. Hindi naman yung tutusin dapat gawin yun. Hindi niya naman kasalanan yun. Kasalanan natin. Pero kasi dahil mahal niya tayo at i-demonstrate niya yung pag-ibig kung paano, kahit hindi pa natin siya minahal niya na tayo. Kaso tayo mga tao, mabuti lang tayo sa mga tao, mabuti din sa atin. Di ba? Pag binati ka ng isang tao, yun lang yung babatiin mo. Pag hindi, isnabi mo rin Di ba? Ganun tayo mga tao, ganun mag-isip. Pero isipin natin yung Diyos, hindi ganun. Hindi nga tayo gumawa ng mabuti, niligtas pa tayo ng Diyos. Di ba?
Hindi ka naman naghanap sa Diyos, hinanap ka ng Diyos, di ba? Hindi ka naman naghanap eh. Naghanap ka ba ng mga born-again Christian church? Hindi. Hinanap ka ng Diyos, nagpadala ang Diyos para sa iyo. Tama? Nagpadala ang Diyos ng mga ngaral para sa iyo, gumamit ng mga kaparaanan. Kung minsan may birthday parties, may bisitang Christian doon, nasyerang ka. Kung minsan may mga sa school, may mga nangangaral sa kalsada, may nangangaral sa jeep, minsan may patay, di ba? May gano'n, nakakarinig tayo ng pangangaral. Sa mga gano'ng kaparaanan, may nag-invite sa'yo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Pero ikaw hindi mo hinanap, di tayo nag-effort eh. Hindi tayo nag-effort hanapin ng Diyos. Kaya lang, dahil mahal tayo ng Diyos at pinili tayo, nag-effort siya para sa atin. Gumamit siya ng mga tao para sa atin. Kaya yun, tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre. Libre niyang binibigay ang kaligtasan. Sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Pero yun, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi itinamig at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago ito upang magbunga ng sagana ng iyong kabutihan loob. Yan. Kapag ginawa mo yun, ang Diyos na mismo ang gagawa ng mga bagay pa para mas lalong lumago ang iyong kabutihang loob. Kasi papasalamatan mo ang Diyos sa mga bawat bukas puso mong pagbibigay, pagpapalain ka talaga ng Diyos at ng sagana. At di lang yun, dahil may mabuti kang kalooban, talagang hindi niya hahayaang malinlang ka ng kaaway. Patuloy ka niyang pagiging malalim sa pananampalataya sa Kanya. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, kasama na spiritual doon upang mas marami ang inyong matulungan. Kasi kapag hindi ka malalim spiritual, hindi ka rin makakapagbigay ng tulong. Tandaan niya. Kaya kung hindi pasasaganahin ng Diyos ikaw sa lahat ng bagay, hindi ka mas lalong lalalim sa pananampalataya, hindi mo mas lalong makikilala ang Diyos. Yun. Lalong darami ang mapagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Yan. Sila, nung panahon, yung mga taga-Akaya, gustong tumulong kagaya ng mga taga-Macedonia sa Judea para mas marami ang magpasalamat sa Diyos. Sa atin din naman. Kailangan natin gawin yung mga pagtulong, hindi para may taas tayo, hindi para, ang mayaman pala si brother, simple lang yung buhay. Nagtutulong pala siya. Hindi tayo ang tutulong yung Diyos na nag-uudok sa atin, kaya hindi tayo dapat ang maitaas, kundi ang Diyos. Pagka nangyari yun, sugalain tayo ng Diyos para mas marami tayong matulungan, para mas maraming tao ang makakilala sa Diyos magpasalamat at lumuhod at magpuri sa Kanyang dakilang pangalan. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugod sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Kasi dahil doon nagpapasalamat sila sa Diyos, ay purihin ng Diyos. Kasi ginamit sila ng Panginoon para sa akin. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya buong pagmamahal nila kayong ipinapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kalooban na walang kapantay. Yan, pray ng Diyos. At hindi lang yun, ang magiging bahagi naman natin sa kanila yun, ipag-pray nila tayo, Lord. Pagpalain mo si pastor, si brother, si sister kasi napakabuti niya. Naisip nila na ako'y tulungan sa pamamagitan mo. Marami tao dadalangin sa atin at kapag may maraming tao dumadalangin sa atin, yung tingin ng Panginoon talaga hindi mawawagpit sa atin. Dahil natin yan, kaya patuloy tayong lalago sa buhay spiritual. Kaya yun, siguro kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na ito, isipin natin, pero ang bagay ng paglago natin sa pananampalataya. Diba kung may isa, parang ganito ako, Christian ako, pero parang wala pa rin ako pagbabago. Kasi siguro wala nang nanalangin para sa iyo. Kasi hindi ko nag-e-effort, hindi ka nagtatrabaho sa Diyos eh. Diba? Kaya isipin mo rin yung sarili mo, ba't kaya ako lumalago? Bakit kaya ako lumalalim sa pananampalataya? Marami palang tao na nanalangin para sa akin. Ibig sabihin, maraming tao naliligtas dahil sa akin. Pero hindi para ipagmalaki yun. Para ipagpasalamat sa Diyos kasi iniingatan ka ng Diyos at pinananatili niya na matatag ka sa iyong buhay, pananampalataya. Yun yun. Kaya dagdag yun sa mga blessing na ating matatanggap. Amen? Yan yung 2 Corinthians chapter 9. May oras pa naman, kaya di pa tayo sa 10. Bible reading tayo, Bible reading.
2 Corinthians chapter 10. Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang paglilingkod. Hanggang saan ba itong 2 Corinthians? Mahaba pa pala. Hanggang 13. Nasa ano na tayo? 10. O, konti na lang din pala. Ipinagtanggol, pero hindi natin uubusin. Dahil natin yung mga kapatiran natin, wala pa sila eh. Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang paglilingkod. Si Pablo pa rin. Kaya naman, ako si Pablo na nagsabi ng ilang mapagkumbaba. Nasabi ng ilan ay mapagkumbaba at mabait kapag kaharap ninyo. Ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Yan. Di ba't pumula? Masang pagkaligtad pa. Yun, kaya ko lang naingit. Yan. Ipinakiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat. Parang medyo may laman ang sinasabi ni Pablo dito. Pagdating ko riyan, dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing kami mahusay ayon sa pamamaraan ng mundo ito. So may mga tao na nagsasabing siya ay matapang, siya ay mapagkumbaba, ngunit matapang kapag malayo. Kaya ibig sabihin may mga taong nagsasabi rin kay Pablo ng negatibo, pero yun si Pablo, isipin nyo, siyang magaling na mga ngaral, bos-bos ng banal na espiritu ng Diyos, nakakapagpagaling ng may sakit. Ano pa? Talagang nag-evangelize. Kilala na siya dahil may katungkulan siya dati. Pero marami pa rin tao na sa kanya ay lumilibak rin o nagsasabi ng negatibo. Sa kabilang banda na marami na rin siyang nagawa mga bagay na alam naman nila na sumasabay Pablo ang Diyos. Pero bilang lingkod ng Diyos, marami pa rin sa kanyang mga negatibong nagsasabi. Ganon din naman sa mga tao ngayon, sa mga lingkod ng Diyos ngayon. Hindi natin may iwasan yan. Kung ano yung nangyayari noon, nangyayari din ngayon. Kasi hindi pare-pareho ang kaisipan ng tao at hindi pare-pareho ang pananaw at relasyon sa Diyos. Yan, may malalalim, may mga mababaw, may mga sensitive, may mga nakakaunawa naman. Yan. Ipinagkakaiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita, sabi ni Pablo dito sa mga tao na yun. Nang mabigat, pagdating ko riyan, dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing, kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Kinikwento ko ni Pablo at itong 2 Corinthians, yung buhay ni Pablo, para makita natin, sa iglesia natin, natural na mga nararanasan natin ay may ganun din. Na pinakikita sa atin ng ganun na kasulatan na pareho lang. Kaya ipinapaalam lang na talagang nangyayari yun, kaya lang dapat maging mulat ng ating mga mata at isip para hindi na humantong sa ganun magpatuloy yung mga kagaya nitong mga senaryo. Lalo na sa ating iglesia ngayon. Dapat intindihin natin ito na ganun pala o nga no. Kahit pala lingkod si Pablo noon, naghihimala na siya, talagang tutulong sa mga kapatiran, nag-evangelize, may malakas na pananampalataya, at ginagawa lahat para sa Diyos. Sa kabilang banda may mga sumisira pa rin. At ibalik nyo rin yun sa mga lingkod ng Diyos ngayon, lalo na sa atin, sa iglesia natin. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Pastor Frank, kundi sa mga pinuno ng ating iglesia, na hindi natin ilarawan natin yung buhay ni Pablo sa kanila. Hindi ko sinasabi pares ng katangian nila si Pablo, kundi halos pareho ng napagdadaanan ang mga lingkod ng Diyos ngayon at noon, pareho lang. Kung mabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ibig sabihin, nabubuhay si Pablo, hindi niya ginagawa yung pamamaraan ng mundong ito, lagi iba siya. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang pag-iisip, yung sinasabi ng Roma 12. Ginagawa niya yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatuwiran kasi tinuturo niya yung tama. At sa pagtuturo ng tama ni Pablo, marami siyang nasasagasaan, damdamin, kaisipan ng mga tao nakikinig sa kanya. Halimbawa, sa iglesyang ito, dahil sa masugid kong pagtuturo ng mga kalooban ng Diyos, yung mga sinasabi ng Diyos, marami akong masasagasaang damdamin, kaisipan ng bawat tagapakinig. Kasi masasabi ko yung bawat mali nila na hindi naman talaga ako ang nagsasabi, kundi yung Diyos na nagsabi sa banal na kasulatan na ipinahayag namin. Kaya ganoon din si Pablo. Hindi naman siya
ang nagtuturo talaga nun, kundi siya lang ang inaatasan ng Diyos na magturo at magsabi ng mga bagay na dapat malaman ng kanyang mga tagapakinig. Yun yun. Dahil doon, maraming taong nasasaktan at kinalaunan sa kanya nagagalit. Ganun din naman sa amin ngayon. Ginagabi namin ang lahat ng pagmapataas laban sa kaalaman. Yung pride na kaalaman ng sarili ng tao, inawasak ng Diyos kasi yan. Ang pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipang matutong sumunod kay Kristo. Kaya yung salita ng Diyos kasi ay buhay at mabisa. Hebreo 4:12. Pakibasa, Brother Aaron. Hebreo 4:12. Gamit na ng mic. Hebreo chapter 4, verse 12. Yan. Hebreo chapter 4, verse 12. Sabi ron, ano ang salita ng Diyos? Pakibukas tayo sa Hebreo chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talino. Ito'y tumatagos maging sa naibuburan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Yan. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Si Jesus, ang salita ng Diyos, tumatagos sa ikabuturan ng ating mga puso at alam ang lahat ng ating binabalak at iyon yung pinahayag nila Pablo. Sabi ng 2 Corinthians 10:5, ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman. Anong sabi ng 2 Timothy 3:16? 2 Timothy 3:16. Sabi nito sa 2 Corinthians 10:5, ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Yan. Ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman. Sabi ron, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ang lahat ng kasulat sa banal na kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan ng totoo. Tinuturo niya yung totoo. Yung salita ng Diyos, itinuturo yung totoo. Sa pagtatama ng maling katuruan, para itama yung maling kaunawaan ng tao, ng kaalaman ng tao, ng natutunan ng tao sa mga kultura, sa mga tradisyon, sa mga minana natin sa ating mga ninuno. Winawasak ng salita ng Diyos ang mga maling katuruan. Kaya yun, tayo ba ng bansang Pilipinas o itong buong mundo ay karamihan nang galing yung paniniwala sa mga kultura, sa mga tradisyon na mula sa mga haka-haka ng mga naunang mga tao na sumasamba sa mga anghel, sa mga ribulto, sa mga inanyuan ng kanilang mga kamay. Kaya ayan ang salita ng Diyos. Ang sa lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagtatama sa maling katuruan sa pagtutuwid sa likong gawain. Pagtutuwid sa likong gawain kasi yung buhay ng tao ngayon, puro liko talaga yung ginagawa puro kasalanan. Di ba? Kung lalabas ka ngayon, Sunday, tignan nyo yung mga ginagawa ng tao ngayon. Nag-aabala sila sa mga bagay na sa libutan yung pagkakasala. Dapat nasa church sila Pag-isip pa lang sa umaga, dapat ang isip nila sa Diyos Lord, salamat kasi isang linggo mo akong iningatan. Binigyan mo ng trabaho, pinakain, pinagaling yung sakit at karamdaman o hindi man, meron kami pang pa-ospital. Hindi man, nasa ospital siya kayo kahit wala kaming pera, may nagagamit sa kanya. Diba? Hindi man meron marunong sa amin sa first aid o ginagamot yung aking anak kahit wala kaming salapi. Diba? Hindi man may mga tumutulong sa amin, kapitbahay, nagmamalasakit, may mga kamag-anak ako dumadamay. Diba? Mga ganun kaparaanan, hindi nila
kita ng tao. Kaya anong ginagawa nila? Nag-celebrate pagsahod. Ginagamit yung pera na binigay ng Diyos sa kanila sa maling kaparaanan. Hindi sila naghahandog sa Diyos. Sa halip, gumagawa sila ng sarili nilang selebrasyon. Gumagawa sila ng sariling araw ng pamamahingi nila gamit yung kanilang mga pera na inuubos nila sa kalayawan. Paggamit sa walang kabuluhang mga bagay, yung iba nasa sabungan, yung iba nandiyan sa inuman, nandiyan sa sugalan. Ayan yung mga bagay na kinamumuyan ng Diyos na dapat ngayong linggo o Sunday nasa church para magpuri, magpasalamat sa lahat ng biyayang binigay ng Diyos, maghandog at magpuri. Sabi ron sa Exodus chapter 3, pumunta ka sa Baraon, sabihin mo maglalakbay kayo papuntang ilang 3 days para maghandog sa akin. Kaya ayun yung nawawala. Bakit? Kasi nakikisla na natin yan ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, na yun na yung routine ng buhay nila, walang pagkakilala sa Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo, na sinasabi niya na maraming nagagalit sa kanya kasi ipinahayag niya yung katotohanan. Kagaya natin ngayon, ipinahayag natin yung katotohanan na kapag may mga taong nasagasaan sa kanilang mga pride, nagalit din sila at nagsasabi ng mga bagay na negatibo. Pero ang totoo, sabi ni Pablo, ginagabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kasi hindi naman tayo matututo kung hindi sasabihin yung mga mali natin. Tama? Hindi mo malalaman mali ang isang bagay pag wala nagsabi sa iyo. Kaya yun ang dapat sa alang-alang natin. Kaya may Bible, may banal na kasulatan para sabihin sa atin yung mali at tayo na may mabuksan at matuto sa mga pagkakamali natin. 6. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusuway. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Ito yung mga tao, yung mga literal lang yung tinitingnan, yung mga panlabas Kung naniniwala ang sino man sa nasiya'y nakipag-isa na kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmalaki kuman ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isipin tinatakot ko kayo sa sulat kong ito. Sinasabi ng ilan na sa sulat lamang ako matapang, ngunit sa harap ay na may walang magawa. Ayan, kasi noon, yung time ni Pablo, marami silang mga kapatiran na may negatibong naiisip kay Pablo. Parang sa atin din naman ngayon, maraming mga tao negatibo din sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga tagapagturo. Dapat malaman ng mga tao na nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat ngayon, malayo kami, ay siya rin namin gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Ayun, sabi ni Pablo, kung sa sulat niya ito, yun din yung gagawin namin kapag kaharap na kami. Dapat tandaan mo yan. Hindi namin ipabantay o ihahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Hindi namin pagmamataasan yung aming sarili. Pinagmamalaki, sabi niya. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ang kanilang sarili. Sabi, kinukumpara pa nila yung sarili nila sa iba at yung sarili nila ang ginagawa nilang standard ng kanilang paniniwala. Yun ang mali. Kung ano yung gusto nila, yun lang yung gusto nila. Kaya sa iglesia, kung mapapansin natin, kung minsan ganun yung nangyayari, may mga iba, yung gusto lang nila yung gustong masunod. Hindi, dapat meron tayong sinusunod na namumuno. At una dyan, ang Diyos. Pangalawa, yung mga taga-pamuno na ginagamit ng Diyos para sundin natin. Kasi kung tayo mga tinuturuan ang gustong natin masunod, dapat tayo na yung tagapagturo. Dapat, kung ikaw yung gusto mo masunod, ikaw yung magturo. Ikaw pala nakakaalam ng gusto mo Kaya nga yung iba natin kapatid, kung minsan, wala na Kasi yung gusto nila Ayaw nila sumunod dapat sila rin tagapagturo. Magtayo sila ng sarili nilang kongregasyon. Gusto nila. Tama mo ba? Kaya si Pablo ganoon. Sinasabi niya, dapat magpasakot kayo sa mga namumuno. Kasi wala naman kaming ibang sinasabi kundi yung pinasasabi nung pinuno din nila. Wala iba kundi yung Diyos. Ganon din kami. Kami mga namumuno, wala kaming ibang ipinahayag kundi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kung nasasaktan man ang sino man sa inyo o sino man sa kanila ng panahon, hindi ito sila Pablo. Kundi ito yung banal na kasulatan na ipinahayag ni Pablo. Ganon din sa amin ngayon. Hindi kami yung nagsasabi nung kundi itong banal na kasulatan na pinahayag namin. Hindi naman namin ipinapantay o ihahambing man lamang ang
Sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko, hindi namin pinapaki sa iba yung aming sarili na nagmamataas sila, ganoon din kami. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. Kaya iwasan natin yung paghahambing. Lagi natin dapat ituon ang ating paningin sa Diyos. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong maging kanyag, huwag tayong masyadong bida. Ang ibig sabihin ni Pablo rito. Dapat sa lahat ng pagkakataon yung Diyos, yung ating dadakilain na sa buhay natin, nagiging under tayo ng Diyos. Na hindi tayo maging mataas sa ating palagay. Huwag na tayong magparisan. Buti pa ako ganito, ikaw ganon, siya ganon. Huwag na ganon, magsukatan sa isa't isa. Gawin natin pamantayan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kasi Pablo ganon. Hindi kami lalampas hanggang ang binigay sa akin ng Diyos. Kasi si Diyos yung kanyang pamantayan. Ang gawain inilaan niya sa amin kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Yan. Ang Diyos ang nagbigay kasi noon, ang gawain inilaan niya sa amin. Ang Diyos ang naglaan kay Pablo para gawin yung tungkulin niya at Diyos yung nagiging basihan niya, batayan sa lahat ng pagkakataon. Hindi kami naging palalo, hindi naging mayabang si Pablo nang kami pumunta riyan sa inyo. Nagsiri pumunta doon. Hindi ba kami ang unang pumariyan at nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Kristo? Hindi naman siya pumunta doon sa lugar na yon, si Pablo, para yung sarili niya ang ibahagi, kundi yung magandang balita, yung si Jesus. Hindi namin ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba, umaasa kami katatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at dahil diyan ay lalawak ang aming gawain sa inyo, ngunit hindi naman lalampas sa hangganang inilaan ng Diyos. Sa gayon ay pagmangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Yan, kung hindi lumaguman yung iba, sa pananampalataya, umaganda yun. At si Pablo naman, sa iba naman, kasi nakita nilang matatag na yung iglesia. Parang dito, ginagawa namin mga tagapamuno na ituro yung pinatuturo ng Diyos. At kapag nakita, at kaya lang, kuminsan may mga nasasagasaan yung pride, ay yung mga gustong, yung mga marurunong sa akala nila, sila yung gustong masunod, sumasalungat sila, kaya hindi nagiging matibay yung iglesia. Pero kapag narinig pinakinggan ng iglesia ang pangangaral nila Pablo o kaya namin at tinuturo ang magbuting balita, lalago yan, tatatag. At kapag nakita na nila Pablo na tumatatag na iglesia, alam na nila pwede na silang iwanan at sa iba naman siya pupunta. Kaya ang sabi niya doon, yung mga tao kasi gusto agad, sila yung magaling. Kaya nakikita ni Pablo yun, sinasalumat niya din yun. Kaya gusto sabihin ni Pablo dito, nawa, sa lahat ng pagkakataon, kahit na tayo alam natin na marunong, dapat isipin natin ang Diyos ang laging pamatayan, basihan natin. Pag nakita na ni Pablo na gano'n na ang iglesia, matatag na dahil ang Diyos na ang kanilang pamantayan, hindi na yung sarili nila, lipat naman siya sa iba, para doon naman siya makapagtatag muli ng ibang iglesia. Gano'n din dito. Kapag nakita na ng isang tagapanguna na talagang matatag na ang iglesia dito, magtatalaga yan ang iba naman namumuno na karapat-kapat. At sila naman ay nilipat sa ibang mga lugar kung saan kailangan ang iglesia ng Diyos na maitatag. Ganun po ang proseso. Wala namang pagkakaiba noon at ngayon sa atin. Kaya yun ang ibig sabihin ni Pablo. Sa gayon, may pangangaral naman namin ang magandang balita sa ibang lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Hindi porket matatag na at nakatulong yung mga kapatiran na talagang masisigasig. Ako yung nagtatag. Hindi ganon. Ang Diyos yung nagtatag sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na pinagpalat inilaan ng Diyos para gawin yung bawat tungkulin natin. Amen po ba? Naiintindihan naman. Medyo magulo ba o malabo? Pwede kayo magtanong kapag may hindi naiintindihan. Sa gayon, may pangangaral naman namin kasi binabasa lang natin at konting paliwanag yung bawat verse. Okay? Sa gayon, may pangangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain. Hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Yan, ibig niya sabihin. Sa lahat sa atin, wala tayong dapat ipagmalaki. Lumalago yung iglesia. Ang ipagmalaki natin, yung Diyos, kasi siya ang gumagawa noon sa puno ng ubas. Ako ang puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. Tandaan natin, ginagabayan kasi ng Diyos ang iglesia. Kapag nakikita ng Diyos na talagang yung mga tao dyan, ay talagang nagiging tapat sa Kanya. Kung ginagabayan ng Diyos yan. At dapat tuloy na inaalagaan, gumagamit ng mga taong dapat gamitin para
sa iglesia na yan. Yan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais mong malaki, pagmamalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ang pinararangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Tandaan natin yan. Mapalad ang nagpapakumbaba ay itinataas, ang nagmamataas ay ibinababa. Kaya dapat manatili tayo magpakumbaba. Kagaya ni Jesus Christ na kahit siya yung Diyos talagang nagpakumbaba siya, hindi niya pinagpilitan na mabuhay na parang Diyos sa mundong ito. Sa halip, nagpakumbaba siya at nabuhay na parang isang alipin. Ipinanganak siyang tao. Yan, at nung siya naging tao, nagpakumbaba siya. Kahit ito man ay kamatayan sa krus. Napahirap nun, nanalangin nga siya. Lord, kung maaari o import na ito, huwag ko pumadanas. Kahit siya bilang nasa kalikasan Diyos, alam niya at nararamdaman niya kasi bilang tao na intindihan niya na mahirap, nararamdaman niya yung physical na sakit, pagod, gutom, lalo na yung kaisipan, damdamin ng pagiging tao na 100% tao siya. Nakikita niya, nararamdaman niya na yung pagiging tao, naiinitan, nasasaktan, nalulungkot, at yung kaisipan natin, bakit ganun? Mabuti naman ako, bakit ako ganito? Di ba ganun tayo? Jesus, tao siya, alam niya din yun. Pero dahil masunurin siya hanggang kamatayan, talagang pinanindigay niya yung pagkamatay sa krus, hinarap niya na kailangan tayo tubusin sa ating mga pagkakasala. Grabe, yung naranasan ni Jesus. Kung ano yung nararanasan natin ngayon, naranasan niya higit pa doon, kaya lang siya tiniis niya yun. Kaya lang tayo, hindi mo kapag-tiisin. Diba? Pagka naiilim ka na, hindi pa tapos yung service, uwi na ako, naiilim na ako. Diba? Kasi may chat na sa akin, yung kaklase ko, naghihintay na pala, uwi na ako. Diba? Hindi ka na, tagal ni Pastor Prince, mag-aral, turo, may aawit pa kami, pagkatapos mag-aral, papapatayo pa yan si Pastor, aawit pa yan, diba? Gutom na ako. Hindi tayo nakapagtiis, si Kristo nagtiis, nagbuhat ng cross mabigat sa bundok ng mga bumo. At di-share na doon kadalasan sa Israel. Ano yan? Mainit at bundok doon. Sandalyas nilang gamit nila, tayo sapatos. Meron pa tayo safety shoes. Kung minsan, masakit sa paa, sandals na lang ako. Mamimili ka ba kung ano ba? Ito masakit sa paa, ito hindi. Ito na lang. Siya walang ganun. Yung isa lang yung ginagamit nila doon, sandalyas yari sa balat ng hayop. Matigas yun. Di ba? At kapag kayo ng suot mo, natatapilok-tapilok pa nun. Kapag ganun suot mo, mabatuha, tapos may part na mga lupa, madulas, may mga magbuhang-buhangin pa. Kasi, siyempre, ano yun mainit na panahon, dry. Tapos may buwan ka pang mabigat. Tapos hindi lang yun, yung habang buwan mo ba yun, tinatadyakan ka pa. May tatadyak sa'yo, doon naman may sasapak sa'yo. Kung ikaw ay Kristo, hanapin mo, sino yung buhatok sa'yo? Di nga, hulaan mo, dinuduraan ka pa. Di ba, imbis na painumin na ng tubig, hindi, walang ganun. Painumin pa siya nung abdo. Tunurin mo yun. Grabe, mga tao. Mapait, kaya nga, hindi niya nalunok Nung nakapako na siya Kaya kung babasahin mo yun, makita mo yung sakripisyo ni Jesus. Binuhat niya yung cross. Wala naman siya masamang ginawa. Di ba? Yung gumawa pa sa kanya ng mga ganon, karamihan, yung pinakain niya, yung 5,000 men's. Lalaki pa lang yun, yung mga bata pa, yung mga babae, hindi pa kasama. So, sabihin, lagpas 5,000 yun. 4,000, lagpas din. Sinoon, binibilang lang mga lalaki. Mga bata, hindi. Yung mga babae, hindi. Yung mga nandoon. Pinakain niya yun. Tapos, minamarites ko si Peter. Yan si Peter, kasama yan ni Jesus. Di ba ikaw kasama ni Jesus? Hindi. Kailan ba hindi ko kilala yan? Tao yan. Tinatuwa siya ni Peter. Best friend forever mo. Tinatuwa ka ba? Ay, bakit alam ni Jesus yung kasi kakailan mo ako. 3 beses dito lang ako Pero alam niya yun. Alam niya Lord, bakit gano'n? Best friend ko yun. At nakikita ko, itatakwil niya ako 3 beses. Di ba? Pray siya, Lord, huwag mong import, huwag mong maranasan ko. Yung nagpawis siya ng napakaraming pawis, luha, sama-sama. Kasi nakikita niya yung hirap ng tao Nakita yung pinakain ko 5,000 sila yung ipako sa krus, nakikita niya, alam niya yun
Tapos si Peter, best friend forever, sabi niya, hindi ako papayag, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila dakpin. Tatatuan niya ako, Panginoon Lord, gawin ko Lord, masakit, kaibigan kong matahalik. Tapos bigla na lang akong tatraidorin. O, di ba? Masakit yun, alam niya yun. Tapos tayo naman ngayon, nakita na natin yung senaryo eh. Di ba? Nabasa natin sa Bible kung nagbabasa ka. Iba hindi. Gumawa pa rin ng paraan ng Diyos para malaman. Nagpalabas sa TV, naggumamit ng mga poging artista. Tama! May mga, hindi ako na lang, gaganap ng Kristo. Tama, di ba? I-transfer mo ng Tagalog para alam ng Pilipino. Kasi English eh. O ano ba yung original na salita na ginamit ng pelikula na yun? O sabihin na Aramaic, kung ano pa. Sa iba't ibang lingwahe, translate. Para maintindihan natin. At hindi lang yun, isinasadula pa ng mga karamihan sa teatro para makita. Hintulot lang ng Diyos yan. Kasama yan sa pag-ibig niya, parang mulat natin yung isip natin para malaman natin. Pero ano nangyayari ngayon? Ginagawa pa natin katatawanan, katotohaan yung pagkamatay ni Kristo. Di ba? Nagpipinitensya tayo pag mahal na araw, ginagawa natin katatawanan. Ginagawa natin joke-joke. Hindi natin siniseryoso yung pagkamatay niya. Dapat nagbabalik mo, ay ito pala yung nangyari. Hindi eh. Ginagawa natin katatawanan. Pag mahal na araw, makikita niyo yan, maraming ginagawang biro-biro. Akala nila seryoso sila, pero totoo, joke yun. Joke yun. Sa kaaway, nakatawa ang demonyo nun. Tuwan-tuwa ang demonyo nun. Pero sa Diyos, nalulungkot ang Diyos doon. Kasi sa kabila ng mga bagay na ginawa niya, eksplanasyon ang mas pinakamababaw sa makikita nating mga isip, piniliwanag ng Diyos eh, sa pinakamababa at mabilis na pangunawa, maiintindihan natin. Hindi pa rin natin naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ganon. Gumagawa ang Diyos ng paraan. Kaya lang tayo magpagis sa ulo. Bakit? Kasi yung puso natin, hindi natin binubuksan sa Kanya. Hindi tayo lumalago. Hanggang ngayon. Dapat habang tumatagal, lumalago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi, nakalulungkot yung ibang Christian, pareho na rin na mga unbeliever, hindi makakita, hindi makadama ng tunay na dapat nilang paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Kaya nawa, mabuksan ng Diyos yung isip natin. Maging seryoso tayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi focus tayo sa ating sarili. Makasarili tayo eh. Pastor, bakit ako lagi makasarili? Iniisip kasi natin yung kaluwagan lang ng buhay natin lagi. Doon tayo nakafocus. Mas gusto lang natin yung tayo yung nililigayahan, kaya hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Gusto natin yung tayo yung na-resolve yung problema lang natin. Ano yung problema natin? Yung gusto mo. Kasi yung ako sa church, ang tagal eh. Naiinip ako, ina ako. Nanonood na ako lang doon eh. Mag-YouTube pa ako, may wifi sa amin eh. Di ba? Ay, sarili mo yun eh. Ikaw yun. Yung pride yun, yung kasalanan, pamumuhay sa sarili. Tandaan natin. Ang kasalanan, pagsuway, pamumuhay sa sarili. Pagsunod sa sarili mong gusto. Siya ang gusto ng Diyos yung kilalanin natin siya at maghari siya sa atin. Yung hindi kalimutan natin yung sarili natin. Hindi tayo ang susunod. Tatandaan natin yan. Kaya yun, nawa, masigit natin makilala pa ng lubusan ang Diyos. Hindi kasi natin talaga kilala pa ang Diyos. Kilala lang natin ang Diyos sa pangalan niyang Jesus. Pero yung totoong kalikasan niya, hindi talaga natin kilala at hindi natin tanggap sa ating mga buhay. Kaya gano'n. Kaya patuloy tayo manalangin, hanggang tayo nabubuhay, Lord, tulungan mo kami na higit na makilala ka namin at maunawaan yung mensahe mo sa buhay namin at yung purpose namin dito sa mundong ito. Kaya, at tayo magagawa kasi, sabi ng Bible, minsan nilulog ng Diyos na patigasin ang puso ng tao eh, gaya ng Paraon. Di ba? Pero kung naniniwala sa atin dito, hindi gusto ng Diyos patigasin yung puso natin. Bakit po, Pastor, nasabi? Kasi nandiyan ka nakaupo eh. Sa church ka, nasa loob ng church eh. Ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos. At pinipili. Kaya lang dapat, magpapili ka. Kailangan mo lang buksan yung puso mo. Kasi tayo na yung magdidesisyon nun. Free will, may free will tayo eh. Tayo naman yung magdidesisyon nun sa atin ngayon na nakakapakinig. Kaya kung pakikinggan mo, alam mo naman yung tama at mali. Alam mo naman kung ako yung nagsasabi o hindi ng pinahayag ko. Tatanungin kayo, sino nagsasabi ng pinahayag ko?
O ako ba, gawa-gawa, sinulat ko ba ito? May nakalagay ba rin yung sinulat ni Pastor Ronnie? Aklat ng 2 Corinto. Wala. Si Pablo nga yung sinulat nito eh. Noong ba ito nangyari eh. Tama? Binabasa ko lang eh. Tama, at pinaliliwanag ko ng sa mas mababaw na kapaliwanagan. Kaya hindi tayo gumagawa ng tinuturo natin. Ang Diyos ang gumawa nito at pinahayag bakit kasi pinipili niya tayo at tinawag para mas maintindihan yung buhay natin ngayon at yung dapat nating gawin. Okay? Kaya ituon natin yung ating isip at puso sa Diyos. Huwag tayo tumulad sa mga tao noon. Okay? At huwag tayo tumulad sa mga tao walang pagkakilala sa Diyos. Tandaan natin. Sabi ng Roma, hinayaan na sila sa kanilang mga madilim na pag-iisip hanggang sa hindi na nila maunawaan ang katotohanan. Hanggang sa naghaka-haka sila ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya yun ang nangyari. Kaya yung mga tao ngayon, huwag na rin tayo magtaka. Kasi maraming hinayaan ng Diyos sa kanilang madilim na pag-iisip. Roma chapter 1, verses 23. Dito na tayo magwawakas. Roma chapter 1, 23. Yan. Baba ulit tayo. Yan. 17. Roma 1:17. Sapagkat ipinakikita ng magandang balita, ipinakikita ng banal na kasulatan o ng salita ng Diyos kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Ito ay sa pananampalataya. Ang pagiging matuwid natin, hindi ito sa pamamagitan ng mga ginagawa natin mabuti. Ito ay sa pananampalataya. Na pananampalataya buhat sa pasimula. Buhat sa pasimula, naniniwala ka na may Diyos, may lalang ng lahat, kaya mo ito sinusunod. Hanggang sa wakas, hanggang sa huling mga bahagi ng katapusan ng mundo o ng buhay natin. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang pananampalataya buhat ng isilang ka hanggang sa ikaw ay mamatay dapat naniniwala ka sa salita ng Diyos. Gaya mula sa langit ang buot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangalan ng kasamaan ng mga tao. Dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ibig sabihin, hinahayag ng Diyos yung galit niya sa mga taong sinungaling. Mga alam ang katotohanan, sinasalungat ang katotohanan, yung hindi itinuturo, yung sinasabi ng kasulatan, ng banal na kasulatan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yun ay pihinayag sa kanila ng Diyos. Ano yung katotohanan na yun? Yung sinasabi ng Bible, hindi itinuturo ng tao, kaya nahayag yung galit ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang ginawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. Sinasabi ng 20, ang kapangyarihan ng Diyos, yung pagiging hindi niya nakikita, yung pagiging espiritu niya, na pananampalatayanan natin. Kaya kailangan natin manampalataya sa Diyos na hindi imahe, na hindi nakapako sa dingding, na hindi nakadrawing. Kasi ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin na makapangyarihang Diyos na hindi mo nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Ang pananampalataya ay isang bagay na hindi mo nakikita. Hebrew 11. Kaya mula ikaw ay nilikha ng Diyos hanggang sa mamatay ka, dapat naniniwala ka sa isang Diyos na lumalang sa iyo na hindi mo nakikita. Pananampalataya yun. Kaya doon ka gagawin matuwid ng Diyos. Pero hindi mo na kailangan ng mga Diyos na nakasabit. At bakit hindi mo na kailangan yun? Kasi ang Diyos na lumalang sa atin, hindi natin nakita. At ang pananampalataya, pagtitiwala o paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. At yun yung nagiging katuwiran natin. Kahit na alam, ito yung nangyari, sinalungat ng mga tao, hindi totoo yan. Kailangan may Diyos kami, gagawa kami ng Diyos. Ito ang nangyari, 21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Bakit? Sabi ng Exodus 20, huwag kang sasamba sa anumang imahe, larawan na ginawa ng tao, huwag mo silang yuyukuran. Huwag mong gagawin yun kasi masama yun, sabi ng Diyos. Sabi dito sa Diyos, hindi, kahit na alam nilang may Diyos na dapat sundin ang utos na yun, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, sinuhay nila, ni pinasalamatan man lang sa halip. Naghaka-haka. Ano yung naghaka-haka? Sa mas mababaw na interpretasyon. Ano yung sa salitang naghaka-haka? Sa mas mababaw na pagpapaliwanag, interpretasyon. Naghaka-haka.
naggawa-gawa, lumikha ng mga bagay na hindi totoo. Okay? Ano ba yung salitang pwede doon? Nag-imbento sa mas modern na salita. Nag-imbento sila. Nag-imbento sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang mga hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong ang tao. Gumawa ng sarili nilang desisyon. Ito ang Diyos. Ito ang dapat nating sambahin. Ngunit lumitaw na sila'y hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian at tinalikuran ng tao yung nag-uutos na huwag kong gagawa ng Diyos na sasambahin mo. Dahil ako, ang Diyos na Espiritu na dapat sambahin mo kapangyarihan Diyos. Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga tao may kamatayan. Ano ba dati natin Diyos ngayon? Diba? May Diyos ng ML. May Diyos na cellphone, may Diyos ng TikTok. Tama, may Diyos na vlogger. Tayo nahuhumaling sa mga vlogger. Ano pa, yung mga tinahumalingan natin na umuubos ng atensyon ng Diyos na dapat nagpapalalim ng ating espiritual. Hindi lang yun. Yung mga namatay na taong galing sa simbahan, inanyuan natin ng rebulto. Andiyan dyan sila Padre Pio, sila Pedro Calunsod, sila Peter, sila St. Paul, at ng iba-iba pang mga tao, ipalagay natin matutuwid. Ano nangyari ngayon? Sinamba nila ang mga taong may kamatayan, gumawa sila ng larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang, kaya't hinayaan na sila. Kaya, labas na ngayon, linggo, ang daming mga taong hindi gumagawa ng naayon sa kalooban. Bakit? Anong sabi ron? Kaya, 24, Roma 1:24, binayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang hindi nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Hindi na nila alam ang katotohanan eh. Ayaw na nila sumunod sa Diyos eh. Ayaw nilang pakinggan itong Bible na pinapahayag natin kasi hindi sila naniniwala. Natatamaan yung mga pride nila, yung mga kaalaman nila gamit yung mga lolo-lolo nila, yung mga tradisyon, yung mga ninuno. Hanggang ngayon, tama? Tama mo ba? Hindi ako nagsabi nito, binasa ko lang to. Ay, okay, magagalit sa akin. Dahil hinayaan na sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Lumitaw na yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga LGBT. Ayaw na may pagtalik ng mga babae sa lalaki, sa halip sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw nilang may pagtalik sa mga babae, sign yun. Na hinahayaan na ng Diyos yung tao sa kanilang sariling kasamaan, kamalian. Kaya sa inyong buhay, kapag may nararamdaman kayong gano'n, mag-isip kayo, baka hinayaan na kayo ng Diyos sa buhay niyo. Pag nai-inlove ka na sa parehong lalaki mo o sa parehong babae mo, parang si sister, ang cute ah. O diba, nag-nangaral si pastor, yung nasa isip mo, nagpupuso yung mga mata mo sa kanya ka nakapokus. Wala akong masama doon kasi pag-ibig. Pag pumasok sa puso ni Inuman, hahaba. Mali yun kasi naagaw niya yung atensyon ng Diyos. At ikaw, baka hinayaan ka na ng Diyos sa isip mong gano'n. Okay? Kaya magbalik ka sa Panginoon. Ganon din ang mga lalaki, ayaw lang nilang makipagtalik sa babae at sa kanilang kapwa lalaki na humaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay kaya sila ipagparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang nilalahin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Kaya huwag kayong magtaka, may mga taong gumagawa ng mga hindi nararapat talaga. Natutuwa pa sila ron. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabututan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, hindi lang yung mga ginagawa, isipin yung ugali. Natin kahit tayo nandito, kasama dyan. Kaya huwag tayong maging alipin ng lahat ng uri ng kasumaan, kabuktutan. Ano yung kabuktutan? Kamangmangan. Kasakiman, yung sakin tayo, lahat ng atin, gusto natin ariing atin. Masasamang isip, huwag tayong madumi yung pag-iisip sa ating buhay. Huwag tayo mag-isip ng hindi maganda, huwag tayo naghihinala. Baka ito yung sinasabi niya. Oo nga, ito nga, wala naman nagsabi sa iyo. Tama? Gawa-gawa mo lang. Pagkaingit, huwag tayo inggitero. Si brother, ano naman yung ano niya, dapat meron din ako noon. Pagpatay. Pagtatalo, pagpatay, kasama ito yung pagkagalit mo sa kapatiran. Pagpatay po yun. Pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Kaya huwag tayong chismo, marites. Sa lalaki, ano ba yun? Pag nagtuturo si Pastor, huwag na kayo maritisan. Kagalit si Jesus sa atin yan, okay? Yan. Mapanirang puri, nasusulam sa Diyos, so walang pakundangan.
mapagmataas, mayayabang, mapagkathalang kasamaan, at sumail-suwail sa magulang, mga anak. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sila'y mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Alam nilang masama yun. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Nangihikayat pa silang gumawa ng masama. Tama? Nagpo-post pa sila sa social media na love forever, pero pareho silang kasarian. Tama? May mga nakaganon pang mga sign, di ba? Ganun pa sila. Pareho lalaki, pareho babae. Ano pa? Yung alak, ini-endorso. Ano pa? Yung sigarilyo. Di ba? Tuwa pa mga vape, mga droga. Gusto nininegosyo pa nila. Yun na nakakatakot. Kaya tayong mga Christian, maging matibay tayo, nawa, hindi tayo matinag sa ating buhay. Kasi mahal din sila ng Diyos sa totoo. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao at ibig niyang maligtas. Kaya lang, sino ang gagawa ng hakbang para abutin sila ng salita ng Diyos? Tayong mga tao pinili niya para hanapin yung mga tao pa na nasa nagiging dahilan ng iba na nagkakasala din. Kasi yung kasalanan, nanganganak yan eh. Malay natin kung yung isang taong makasalanan na yun, nais ng Diyos na magbago. Kaya isipin natin na baka tayo ang gamitin ng Diyos. Amen? Kaya maging masipag tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos, ibig niya maligtas. Kaya lang tayo mga naririto dapat maging seryoso at focus. Dapat lumalago tayo kasi tayo gagamitin ng Diyos para sa kanila. Kawawa naman sila eh. Yung iba dyan, kamag-anak natin. Ako, mga pinsan ko, nakikita ko ng dyan na talagang nasa maling kalagayan. Nalulungkot ako pag nakikita ko sila. Kasi buhay ko din yun eh. Kaya lang, wala din tayo magawa. Ayaw nila makinig, kapatid ko, kapatid natin. Mga kakamahal natin sa buhay. Kaya nga ina-add ko yung mga pinsan ko sa Facebook, chat ko. Ina-add ko para sabi ko, naglalay po ako pag-Sunday, kahit malalayo tayo at least magkakilanlan sa pamamagitan ng FB. Salamat naman kahit paano may nanood sa akin kanina. Isang kamag-anak ko na inad ko. Isa, sabi ng Bible, isa lang. Libo-libong ingil sa langit. Nawa, loobin ng Diyos, pagpala siya. Hindi lang sila, yung mga pizza ko makapanood ng live ko kanina, ng video. Yan. Kasi nalayo nila eh. Nagtawa na ako dito eh. Nanawa na ako sa mga sa buhay dito. Hindi ako nakikinggan eh. Hindi naman ako nananawa. Kundi, laki na ako nagsishare eh. Kawawa naman yung mga ibang kamag-anak sa ibang lugar. Kaya ginagamit din natin yung social media para doon. Kaya gamitin natin sa tama lahat ng bagay ay pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Huwag natin gamitin sa walang kabuluhang bagay. Ang susi, buksan natin yung puso natin sa Diyos. Huwag tayo maging matangkuhin. Igalang natin ang lahat ng ginagamit ng Diyos sa atin kasi para lumago tayo. Iyan yung dahilan kung ba tayo lalago eh. Kasi ibig ng Diyos na maligtas yung iba. Para natin liligtas yung Diyos, yung sarili natin, hindi ba natin siguradong ligtas tayo kailangan kontrolan. Amen po ba? Kaya isipin natin yun. At nawa, pag-pray natin palagi na tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dito kaya, mag-support na. Makabaka ko na pala. Yan, salamat sa Panginoon. May tanong ba kayo na gusto niyong maunawaan pa sa ating mga binasa? Para tayong binasa eh. 2 Corinthians 9:10. Binasa natin. Okay? Kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. O sa GC, pwede kayo tanong yun. At dito, pag-aaralan natin pagka may tanong kayo. Pero ngayon, tapos na muna tayo hanggang sa 2 Corinthians chapter 10. Okay? Hanggang 10 lang tayo. Kaya tayo na manalangin kasi wala tayong oras eh. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, dami namin natutunan sa iyo. Nawa, bilang mga anak mo, ay patuto namin ay pamuhay ang iyong mga salita na aming napapakinggan. Lord, tulungan mo kami maging maunawain at malawak ang kaunawaan. At higit sa lahat, kagaya mo ng mababang kalooban na pakumbaba upang ang iyong mga aral ay matanggap namin at mais sa puso na magawa namin ito upang abutin yung mga anak mo na nais mo pang baligtas gamit kami, Panginoon. Salamat. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay saganang nagbibigay ng pagpapala
bahala sa mabubuti at masama, Panginoon. Kaya alam namin na mahal mo yung mga taong nawawalay sa iyo. Lalo na yung mga taong lugmok sa kanilang mga bisyo, tradisyon, Panginoon. Alam namin mahal mo sila, Panginoon, at loobin kami nananalangin para sa kanila. Loobin mo na bubuksan ang kanilang isip at puso sa tunay na pagkakilala sa iyo bilang Diyos. Salamat, Panginoon. Inaasahan namin, Panginoon, at inaangkin ang tagumpay ng aming panalangin sa iyo para sa kanila. Salamat sa iyo lahat ng papuri. Salamat pagsamba sa dakilang mong pangalan. Ang aming Panginoong susabi ka pagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos.